Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ang simula ng aklat ni Ruth. Na ang Israel ay pinamunuan ng mga hukom, nagkaroon ng tagutom sa buong bayan. Kaya't may isang lalaking taga Bethlehem, Huda na sandali munang nanirahan sa Moab, kasama ang kanyang asawa at 2 anak na lalaki. Namatay si Elimelech at naiwan si Naomi. Ang 2 nilang anak ay nakapangasawa ng mga Moabita, sina Orpa at Ruth. Pagkalipas ng mga 10 taon, namatay naman sina Mahalon at Kelyon, kaya't si Naomi ay naiwang ulila sa asawa at mga anak. Nabalitaan ni Naomi na ang kanyang bayan ay pinagkalooban ng Diyos ng mabuting ani, kaya't humanda sila ng kanyang mga manugang na umalis sa Moab. Hinagka ni Orpa ang kanyang biyenan at tuluyang bumalik sa kanyang bayan. Ngunit nagpaiwan si Ruth. Sinabi ni Naomi kay Ruth, ang bilas mo'y nagbalik na sa kanyang bayan at sa kaniyang mga Diyos. Umuwi ka na rin. Tumugon si Ruth, huwag na ninyong hilinging iwan ko kayo. Hayaan na ninyo akong sumama sa inyo. Saan man kayo pumaroon, doon ako paroroon. Ang inyong bayan ang magiging aking bayan. Ang inyong Diyos ang aking magiging Diyos. Iyan ang nangyari kaya mula sa Moab ay nagbalik si Naomi, kasama ni Ruth, ang manugang niyang si Moabita. Nang dumating sila sa Bethlehem, ay sinimulan ng anihin ang sebada. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaluluwa ko'y iyong purihin, ang Panginoong butihin. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin.
Mapalad ang tao na ang kanyang Diyos na laging katulong ay ang Diyos ni Jacob. Sa Diyos na Panginoon umaasang lubos, sa Diyos na lumikha niyong kalangitan, ng lupa at dagat at lahat ng bagay. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Ang maaasahang lagi, Panginoon, panig sa naaapi, ang Diyos na hukom, may pagkaing handa sa nangagugutom. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Pinalaya niya ang mga nabihag, isinasauli. Paningin ng bulag, lahat ay inapi, ay itinataas. Ang mga hinirang niya'y nililingap. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Isinasanggalang ang mga dayuhang, sa lupain nila'y doon tumatahan. Tumutulong siya sa balot ulila, masamang balangkas, pinipigil niya. Walang hanggang hari ang Diyos na poon, nabubuhay lagi ang Diyos mo, Sion. Kaluluwa ko iyong purihin, ang Panginoong butihin. Magsitayo na po ang lahat. Panginoon, ituro mo na iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduceo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good morning. At mga kapatid, sabay-sabay nating papurihan, pasalamatan ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang mas malakas sa palakpak ng papuri at pasasalamat para sa ating pong Jesus Nazareno. Napakabilis so ng panahon, mga kapatid. Tayo ay nasa huling biyernes na ng Agosto. Eksakto, next Friday, September 1. Huling biyernes na ho ng Agosto. At habang bumabagal na naman ang trapiko, naranasan nyo, grabe. Habang bumabagal na naman ang trapiko, bumibilis ang araw ng tao. Hindi mo namamalayan, patapos na po yung linggo. Patapos na yung buwan.
Patapos na ang taon. Kahapon sa ating feeding program ay Thursday. 360 plus ang ating pinakain. No? Yan ang pinag-usapan namin. Sabi ko, malapit na matapos ang August. Kakanta na may sumigaw, Jackie Chan. Patapos na po ang taon. Sana, pati mga bayarin mo, pati mga problemang iniisip mo, pati mga sakit na pahirap sa'yo, pati mga masamang ginagawa sa'yo, pati ang mga pinapasang paghihirap mo, kagaya ng buwan na ito, patapos na rin. Amen? Pero wag mong kalilimutan, isang bagay sa buhay ng tao ang hinding-hindi matatapos. Ang pagmamahal sa iyo ng Diyos. Palakpakan natin ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Pwede ho ba mga kapatid, itaas ang kanang kamay, lahat tayo, taas ang kanang kamay, ilagay mo sa dibdib at tipikin mo at sabihin mo ng malakas, mahal pa rin ako ng Diyos. Sana damahin niyo po yan. Itong buong misang ito. Sa kabila ng maraming hindi magandang nangyayari sa paligid, sa buhay mo, paghihirap, sa kabila ng sakit na iniinda mo ngayon, sa kabila ng mga takot at alalahanin mo, sabihin mong muli, tahimik sa sarili mo, mas mahal pa rin ako ng Diyos. At paano magmahal ng tapat ang Diyos? Sa pamamagitan ng mga taong tapat sa kabutihan nila sa atin. Napakaganda ng unang pagbasa. Kung pinakinggan natin ng mabuti, ito ang kwento ni Ruth at ng kanyang biyanan na si Naomi. Tulad ng kwento ni Ruth, kung paano hindi niya iniwan, hindi niya tinalikuran ang kanyang biyanan, na minsan, hindi yan ang nangyayari sa buhay ngayon. Dahil namatay na yung dalawang anak ni Naomi. At ang sabi niya, sige na, umuwi na kayo. Sabi doon sa dalawang daughter-in-law niya, yung asawa ng kanyang mga anak, sabi ni Naomi, umuwi na kayo. Ngunit ano ang sabi ni Ruth? Hindi kita iiwan. Kung paano niya hindi tinalikuran ang kanyang mother-in-law, kahit patay na ang asawa niya, at umalis na yung isang asawa ng anak niya, kahit umalis na ang kanyang bilas o sister-in-law para sa mas madali at mas maginhawang buhay, hindi iniwan ni Ruth ang kanyang matandang biyanan. Ganon din ang pagmamahal ng Diyos. Siguro kahit merong ibang mas madaling mahalin, siguro kahit merong ibang mas may utang na loob, ikaw na matigas ang ulo, ikaw na mahirap sabihan, ikaw na hindi pa rin nagbabago, ikaw na hindi pa rin tumitigil sa kalokohan mo, minamahal ka pa rin ng Diyos. Pinipili niya pa rin manatili sa iyo hanggang matuto ka ng magbago. Hanggang matuto ka ng magpatawad. Hanggang matuto ka ng tumulong. Pero wag nating kalilimutan. Wag nating kalimutan ang pagmamahal ni Noemi sa kanyang daughter-in-law na si Ruth. Kaya kahit pwede siyang mahirapan, kahit pwede siyang malungkot mag-isa, ninais niyang umalis na lang si Ruth para lumigaya. Siguro sabi na, Naomi, matanda na ako. Bata ka pa. Pwede ka pang mag-asawa ulit.
Huwag mo kong isipin. May mga ganyang magulang. Sige na anak, iwan mo na ako. Umalis na kayo. Kaya ko ito. Ganon ang pagmamahal ni Noemi sa kanyang daughter-in-law. May kasabihan po tayo mga kapatid, amor con amor se paga. Love begets love. Pag-ibig ang kapalit ng pag-ibig. Totoo naman mga kapatid, kahit may mga kwento ng mga taong nasasaktan, nahihirapan, sa kabila ng ginagawa nilang maganda at mabuti sa iba, merong ganyan talaga. Totoo yung mga kwentong yan. Yung kaibigan mong nagkukwento sa'yo, yung kapatid mong nagkukwento sa'yo, yung katrabaho mong nagkukwento sa'yo, na sa kabila ng ginagawa niyang maganda sa pamilya niya, sa kabila ng mabuti niyang ginagawa sa ibang tao, nahihirapan siya. Sinasaktan siya. Totoo yan. Pero, meron at meron pa ring magpapatunay na may mas maganda, may mas mabuting balik sa mga taong marunong tumulong, marunong magmahal. Sa buhay ng ating Panginoong Hesus Nazareno, kahit gaano pa naging kasama, kadilim, ang dinanas niya sa mga taong minsan niyang tinulungan at tinuruan, mas dakila pa rin ang naging bunga ng inalay niyang pagsakripisyo at pagmamahal. Alam yan ng mga magulang na nagpapaaral, bumubuhay ng anak, minsan kahit mag-isa. Alam yan ng bawat anak, ng bawat kapatid na nagpaparaya at minsan laging taya sa pamilya. Alam yan ng bawat taong nagtitiis, hindi lang sa hirap ng trabaho, kundi sa lupit ng mga katrabaho. Lahat ng pagod, lahat ng lungkot, lahat ng hirap ay nababaliwala alang-alang sa mga tao mong nabubuhay, natutulungan, napapaligaya. Kaya nga mga kapatid, sa ebanghelyo natin ngayon, mula sa daan-daan at 10 utos na binigay ng Diyos kay Moises para sa mga Israelita, na napakahalaga po nito. Yung mga Saduseyo, Pariseyo, lagi niyong naririnig yan. Sila yung mga laging naghihintay ng pagkakataon para mahuli si Kristo. Itong mga taong ito, hindi ito basta sanggano lang o tambay. Matatalino. Alam nila ang utos at batas ng Diyos. Napakahalaga sa kanila ang batas ng Diyos na binigay ni Moises at ng mga propeta dahil ito ay bigay ng Diyos. Dapat sundin. Pero mula sa 10 ito, nagbigay si Jesus ng ibang sagot sa tanong nilang, ano ang pinakadakilang utos? Siguro ang inaasahan nila, ang isasagot ni Kristo ay batas tungkol sa pag-aayuno, tungkol sa araw ng pamamahinga, tungkol sa pagkain, pero 2 dakilang utos na hindi mapaghihiwalay ang sinagot ni Jesus. Pagmamahal sa Diyos ng buong buo at pagmamahal sa kapwa ng totoong totoo. Sabi nga ng pamagat ng isang kanta, love is the answer. Sa dinami-dami ng natutunan at nakabisado nating batas sa lupang ito, sa isang batas pa rin tayo susukatin, hahatulan ng Diyos.
ang batas ng pag-ibig. Sa pagpapatuloy na misa natin, mga kapatid, muli nating buksan ang sarili natin sa nag-iisang sagot sa maraming tanong natin sa buhay. Nagmamahal ka, kaya nararanasan mong masaktan, mahirapan. Minamahal ka, kaya kaya mo pa ring lumigaya at magtiwala sa kabila ng maraming hindi pagkakasunduan, away, pagkakasakitan. Nagagawa pa rin nating mabuhay, hindi para bigyan ng pagkakataon ang galit, ang paghihiganti, kundi para paghariin at pairalin pa rin ang pagsunod sa batas ng pag-ibig. Matatapos ang lahat ng bagay, pati ang mga tao sa buhay natin. Pero ito ang wag na wag mong hahayaang matapos. Ang pagmamahal mo sa Panginoong Hesus Nazareno. Matapos na ang lahat, pero hindi ang pag-ibig ng Diyos para sa iyo. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin ng may pag-ibig sa ating kapwa, tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. Ang ating pong itutugon, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan, sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno, naway umakay ng mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin, naway gawing gabay ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan, naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos, kung saan ang bawat isa ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan, ang pangangailangan ng ating pamilya, at ang mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Patuloy nating ipagdasal ang mga kababayan nating nawalan ng bahay, mahal sa buhay at kabuhayan dahil sa mga kalamidad sa ating bansa. Ang mga bilanggo at katutubo, ang mga nag-aalaga din sa mga may sakit, ang mga kapatid nating walang maayos na tirahan at makain araw-araw, ang mga taong nakagawa ng masama sa atin at nagkasala sa atin, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming mapagmahal, ibinunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong mga utos
ngayong aming dinadala sa iyo ang aming mga kahilingan, bigyan mo po kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong mga utos. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Jesus Nazareno, narito kami sa harap mo. Alak at tinapay, alay namin sa'yo, mula sa tangkay ng ubas at butil ng trigo, upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alak at tinapay, sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahaing ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Osana, Osana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Osana, Osana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon.
iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumao nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong galang at tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Simulan natin ang araw na ito ng may ginagawang mabuti at tama sa kapwa. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong pag-ibig. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, sa krus ay namatay, upang kami ay mabuhay. Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay. Puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko't dasal sana'y pakinggan mo, nang mapawi na mga paghihirap ko.
Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, pagpapalin niyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, lalayo sa lahat ng masama. Kaawaan po kami, umaasa. Jesus Nazareno, pagbayan niyo po nawa at gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan. Huwag po ninyo kami pababayaan. Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa, ika'y kasama ko. Ang samo ko dasal sana'y pakinggan mo, na mapawi na mga paghihirap ko. Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko. Ngayon at magpakailanman, ika'y pupurihin ko. Mahal na poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno. Announcement. Ipinagbibigay alam po sa lahat na ang pahalik sa likod ng altar ng imahen ng poong Nazareno ay pansamantala munang isasara sa kadahilanan na magbibigay daan sa mga gagawing paglilinis at pagsasaayos ng paglalagyan ng imahen. Kaugnay nito, patuloy pa rin naman po ang pahalik sa imahen ng Nazareno sa Benedict Building sa Evangelista Street po ang pasukan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsasalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan ng Quiapo ay hindi rin matatapos sa pagpapasalamat po sa inyo. Hindi lang sa pagsisimba po ninyo halos araw-araw, kundi sa pagbibigay po ninyo ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Ang pinansyal na tulong
na inyo pong ibibigay at ibinigay sa ating parish finance office lamang. Yan po ay ginagamit natin sa mga kapatid nating nangangailangan ng pinansyal na tulong, sa mga estudyante, may sakit, at iba pang pangangailangan nilang pinansyal. Yung pong in-kind donations, yan pong bigas, delata noodles, kape, sabon at tubig, doon po sa Benedict Building. Doon po lamang sapagkat nandun ang ating social service at ang ating relief offices. Yan po ang binibigay natin hindi lang pag may kalamidad, kundi nung nakaraang linggo, nagdala na po tayo sa Bicol at sa mga iba't ibang komunidad at institusyon sa bawat tawag ng pangangailangan. Salamat kahit hindi namin kayo nakakasama sa pagpunta doon, bahagi kayo ng ginagawa nating paglilingkod. Ang Diyos na po ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At naway pagpalain, ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.